Happy po ba kayo today? Of course, we welcome po and we thank you for joining us, yung mga nandito po sa ating congregation today. Good morning po. God morning sa inyong lahat. And of course, yung pong nasa ating pong mga nagjo-join sa atin sa online, pwede po ba paki-type ninyo kung nasaan po kayo today? Ayan, para ma-acknowledge po namin. Kasi alam ko may mga nagjo-join po sa atin dyan sa California, meron dyan sa Hawaii, sa Dubai, meron din sa Japan, and of course, Luzon, Visayas, Mindanao. At sabi nga po, we are all near in spirit and we worship united as one. Amen. Walang iba, the great I am, the Lord our Jesus Christ. Amen. So once again, isa po mapagpalang araw po sa ating lahat. So, church, we are here at long last. Okay, ito po yung itong araw na to pointing ahead to this week. Okay, so this moment, maraming mga Christian churches, maraming mga Christian ang nagse-celebrate today. And excited po tayo na dumating itong araw na to. Ito yung tinatawag nating Palm Sunday. Ayan. So, bakit nga ba merong Palm Sunday? Ba't ba may palaspas? May nakita ba kayo nagtitinda ng mga palaspas? Along the way, nagmahal na, no? So, bukas po, mura na yon. Yeah. Bili kayo bukas, mura na yon. Amen. Well, biblical ba siya? Yes, it's biblical. Pero, kailangan maintindihan lang natin kung ano ba talaga ang relevance nito sa life natin bilang Christians. Okay? So, Palm Sunday is the day we celebrate triumphal entry of Jesus Christ into Jerusalem. 1 week before His resurrection. Exactly 1 week bago doon sa muling pagkabuhay. Sabi nga nila, Paskong pagkabuhay. Okay, one of the most significant event in Christian history. So ang sermon po natin today is called Hosanna. Okay, so Hosanna is God's response. The promised Savior na who would rescue mankind from crushing Satan. Ito yung pangako ng Panginoon that one day talagang ikakrush niya talaga yung head ni Satan at i-eliminate niya talaga yung mga works ni Satan na ginawa niya sa buhay natin. Okay? So Palm Sunday marked the start of what is often called Holy Week or Passion Week. The final 7 days of Jesus' earthly ministry. Palm Sunday was the beginning of the end of Jesus' work on earth. Palm Sunday began with Jesus and His disciples traveling over the Mount of Olives. Doon makikita natin kung paano nagsimula yung story. Okay, na si Jesus along with His disciples traveling doon sa Mount of Olives. And then, si Jesus, sinent niya yung 2 disciples niya ahead into the village. Sabi niya, okay, may makikita kayo na unridden colt. Okay, na donkey. Ayan, kunin nyo yon. Yung donkey na yun, yung nakatali, kunin ninyo yon. Ano yon? Unridden pa yon. Ni minsan, wala pang sumakay doon sa donkey na yon. And we can see that from Book of Luke chapter 19 verses 29 to 30. Sabi po dito, as He approached Bethpage and Bethany at the hill called the Mount of Olives, He sent 2 of His disciples saying to them, go to the village ahead of you, and as you enter it, you will find a colt tied there, which no one has ever ridden. Untie it and bring it here. Ayan. So, nung tinatanggal na nila dun sa pagkakatali yung colt, okay, yung donkey, okay. So, yung may-ari nakita sila at tinanong sila, anong ginagawa ninyo? Bakit nyo inaantay yung donkey? Bakit nyo, ano ba sa Tagalog inaantay? Tinatanggal dun sa tali. Alam mo kung anong sabi ng mga disciple? The Lord needs it. Tama po ba? Now, tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, kailangan ka ni Lord. The Lord needs it. For us today, kailangan ka ni Lord. Paano ba nag-struck sa heart mo yung praise na yon? Kailangan ka ni Lord.
Sige Lord, later. And so Palm Sunday is really the start of the final fulfillment of all these promises. The promised Savior. So when Jesus sent His disciples to the town ahead to get that unridden colt, we might see yung humility ni Jesus. Di ba? Makikita mo talaga very very humble talaga ang ating Panginoong Jesus. Hindi siya nagpakuha ng mga mamahaling mga kabayo, 'di ba? Kumbaga sa panahon natin ngayon, wala siyang entourage following ng mga bulletproof na mga sasakyan, 'di ba? Napaka-humble talaga nito experience na 'to. The Messiah would be a king bringing salvation that would ride on a young donkey. So that's exactly what Jesus needed to do kasi po, it's a prophecy. In book of Zechariah chapter 9 verse 9, in the book of Old Testament, sabi po dito, "Rejoice, O people of Zion, shout in triumph, O people of Jerusalem, look, your king is coming to you. He is righteous and victorious, yet he is humble, riding on a donkey, riding on a donkey's colt." So kung isipin mo, talagang ang expectation talaga, 'di ba? Kung meron paparating na VIP, mukhang hindi nakasakay sa donkey. 'Di ba? Something na makikita mo talaga na grandiose talaga. Amen. So, because of this, he leaves no doubt that he is in fact the Messiah, the Christ, the long-promised Savior of mankind. Pero bakit nga ba, church, naisip nyo ba, bakit nga ba importante to celebrate yung life and work of our Lord Jesus Christ here on earth? Bakit nga ba napaka-importante na i-embark, di ba? Na itong pagkakataon na to, bakit kailangan itong lifelong, di ba, na plan, kailangan ma-embark sa atin, sa tao? Why is it important? Naisip nyo ba na kahit paikot-ikutin natin, church, anuman ang isipin natin, it boils down, dun pa rin tayo bumabagsak sa dahilan, bakit ginawa ito ni Jesus? Walang iba kundi yung pag-ibig niya sa atin. Amen? Kahit na anong isipin mo wala ka talaga. Ako, itong Passion Week, itong Holy Week na to, itong Palm Sunday na to, yung death and resurrection ni Christ, wala akong ibang maisip kundi yung John 3:16 No? Sino dito yung nakakaalam nitong passage na to, John 3:16? Halos tayo lahat alam natin ito. Pero nag-grasp ba natin how wide, how deep, how long yung pag-ibig ng Diyos sa atin? For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Kasi, church, yung minana nating kasalanan from our parents, sa ninuno natin, then it contributed so much amount, di ba, towards our life na kung wala talagang magsasacrifice, katulad ni Jesucristo, ibibigay yung buhay niya dahil sa pag-ibig niya sa atin, church, talagang wala. Mapapahamak talaga tayong lahat sa impyerno. And that is what we call the eternal separation from God because of all our sins. So, there was nothing we could do to save ourselves. Wala naman dito makakapagsabi sa atin na kaya nating iligtas yung sarili natin Kaya nga, talagang Jesus is the only way to salvation. There was nothing we could do to save any other person as well. Hindi natin kaya iligtas sa sarili natin, hindi nga rin natin kaya iligtas yung ibang tao, kahit gaano sila kamahal sa atin. Amen? We were lost to a certain eternal condemnation without any hope of help or rescue. Yun po yung buong katotohanan, which brings us to that word, that shout, na narinig natin from the crowd on that Sunday, that Palm Sunday. Naririnig dun sa crowd na yun, yung sinisigaw nilang, Hosanna.
Amen? So, shouting that word, Hosanna, the crowd is acknowledging Jesus as the Messiah. Okay, so makikita mo, iba't ibang tao na nandoon present and naniniwala ako, shouting Hosanna, iba-iba rin yung dahilan nila. Merong nagsha-shout of praise, merong hindi nila naiintindihan bakit sila sumisigaw ng ganon. Di ba? So as the Christ, but Hosanna rings out above all of it. It's a simple praise in Hebrew that simply means, please save us. Okay, besides of shout of praise, shout of thanksgiving, shout of adoration, sabi ko nga po sa inyo, people na present doon sa Palm Sunday na yon, shouting Hosanna. And I believe, hindi lahat ng tao na nandoon, naiintindihan nila yung sinisigaw nilang Hosanna. Okay, I believe also na marami din naman sa kanila sinisigaw Hosanna because it's a shout of praise. Nagpapasalamat sila sa Panginoon for all the things that He has done. At marami din naman nandoon, naniniwala ako, na hindi rin nila alam kung ang sinisigaw nila. At in their heart, ang sinisigaw nila is, please save us. So different people with different reason. Amen? So how powerful that is, whether or not those in the crowd on that Palm Sunday fully understood and appreciated everything the Messiah was going to do is kind of irrelevant. Parang hindi na importante yun kasi ang maririnig mo na lang during that time, during that day is yung shout nilang, Hosanna. Na-imagine nyo? So as we look at that today, kung titingnan natin, as we join our voices in shouts of Hosanna as well, ano bang sinasabi ng puso natin? Kung tayo today, isinisigaw natin yung Hosanna, anong sinasabi ng puso natin? Sinasabi ba natin na, Lord, tulungan mo kami. There's no way for us to fix our lives. Hindi namin kaya na ayusin ang buhay namin. Lord, hindi rin namin kayang iligtas yung sarili namin. And ang sinisigaw din ba natin is, there is no hope of ever being rescued from the pit of eternal death unless someone na merong kumuha sa atin to pull us out. Hosanna is as much as a plea for help or as it is an acclamation of praise. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo, marami din doon sa crowd na yon shouting Hosanna. At ang marahil na ibig sabihin nitong shout nilang ito is, please save us. Well, of course, we shout of praise. We shout an adoration to God. Pero kasama din noon, we also shout, Lord, please help us. Nasubukan nyo na bang ganun? Yung ikaw ay nag-pray at sinabi mo, Lord, please help me. Meron kayong ganong prayer? No? Tsaka hindi lang minsan, no? Mukhang madalas, no? Talagang alam talaga natin sa heart natin na, Lord, apart from you, talagang wala akong magagawa. Kailangan ko talaga tulong mo. Meron ba ditong ganon? Meron ba dito na kailangan niya yung tulong ng Lord? Alam mo, every time I think about John 3:16, lagi kong naalala, Lord, sa totoo lang, mga kapatid church, sa totoo lang, nasabi nyo na ba na, Lord, salamat kasi walang nagmahal sa akin ng katulad mo. Amen? Wala. Yung faithfulness ng pag-ibig ng Lord sa atin, walang katulad yun eh. Di ba? Kaya, Lord, salamat kasi walang nagmahal sa akin ng katulad mo. Katulad ng pagmamahal mo sa akin. So it is just only fitting to shout this request to Jesus. Jesus, in Hebrew, yung pangalan na Jesus is Yeshua. Okay? Points us to reality yung katunog ng Hosanna. Di ba? Yung sibilance ng Yeshua at saka Hosanna. Both yung Hebrew word
come from the same root, the word save or to save. Kasi yung pangalan ni Jesus, mga kapatid, means the Lord saves. Tama, di ba? Yung ibig sabihin ng pangalan ni Jesus eh. The Lord saves. So the crowd pleads to be saved by the one named the Lord saves. Kaya talaga totoo mga kapatid eh. Sabi ko nga po sa inyo kanina, talagang in Book of Acts chapter 4 verse 12 says, salvation, okay, medyo bigyan natin ng konting illustration. Coming to church, or before coming to church, before na nakilala mo ang Panginoon, lahat tayo gusto natin langit eh. Meron ba dito ayaw ng langit? Okay, taas ang kamay, gusto sa langit pumunta. Amen. Yung iba, hindi, ayaw. Di ba, sabi nga, may joke nga dyan, di ba? Sino dito gusto pumunta sa langit? Amen. Sino gustong mauna? Wala, di ba? Okay. Pero, church, before coming to know Jesus Christ as your personal Lord and Savior, before coming to this church, papaanong salvation ang alam mo? Naisip nyo ba yon? Paano kung kinuha ka ni Lord noon na hindi mo alam yung salvation? That is what we call the eternal separation from God. And we call it hell. Amen. Okay, ulitin ko. Ano ang kaligtasan o paraan ng kaligtasan na alam mo bago mo nakilala ang Panginoon? Pastor, kailangan kong magpakabait? Tama. Kailangan pag tinimbang, mas marami yung mabait kaysa sa masama. Tama ba? Hello? May timbangan? Accurate ba yung timbangan? Alam nyo na ba ngayon kung ano ang mas mabigat sa inyo at saka mas magaan? Kasi pag mas mabigat ang mabuti, langit daw. Pag mas mabigat yung masama, hell. Alam nyo ba ngayon kung ano mas mabigat? Wala. Kaya salvation made easy. Ibinigay ng Father si Jesus that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Hindi kailangan ng timbangan. Amen. Amen ba? And there is no other salvation found in no one else. Acts 4:12. For there is no other name only by the name of Jesus Christ, given to mankind by which we must be saved. Hindi mo kayang iligtas ang sarili mo. Hindi ko rin kayang iligtas ang sarili ko. Kailangan natin ng tagapagligtas. There was no one else who could do this saving. Truly rescue us from our sin other than Jesus Christ, our Lord. Diba? Kaya siya nagkatawang tao eh. Okay, in human flesh. And even yung mga tao during that day was misguided, the crowd was misguided, even if they thought Jesus was coming to free the nation from the Romans, kasi yun ang alam nila eh. Okay, meron ng bagong hari na dadating. At ililigtas tayo sa oppression ng mga Romano. Kasi oppress sila by the Romans eh, di ba? Okay, ang bayan ng Israel, ang mga Israelites. Okay, now, God used their words of praise and their shouts from the Old Testament scriptures to point what He was going to do. In Book of Matthew chapter 1 verse 21, ito yung reason ni Jesus Christ. Okay. In Book of Matthew 1:21, sabi niya, He will save His people from their sin. And another one in Book of Zechariah, yung binasa natin kanina, look, your king is coming to you. He is righteous and brings salvation. Now, again, itong passage na to sa Old Testament, then jumping to the book of John in the New Testament, in John's Gospel, we're told that in the moment the disciples didn't fully appreciate or understood what all of this meant, pero after nung work ni Jesus completed, doon lang nila unti-unting naintindihan. Pero ikaw at ako ngayong umaga, napakaganda ng ano natin yung tinatawag na hindsight, yung kung magbabalik tanaw tayo that Palm Sunday,
alam natin na ngayon, kasi meron na tayong written word, may Bible na tayo eh. Pero during that time, nung ina-explain ni Jesus sa kanyang mga disciples, hindi nila lubusang maunawaan, si Jesus mamamatay siya sa cross for the salvation of the mankind, para sa kapatawaran ng kasalanan. Hindi nila maintindihan, di ba? During that time. Pero tayo ngayon, we know the rest of the story. Alam na natin kung anong nangyari. Alam din natin kung ano yung result ng work ni Jesus Christ. Kaya blessed tayo. Di ba? He was going to his horrible suffering and death, just as he promised. All the pain and torment, yung crucifixion, punishment for sins, na hindi naman niya ginawa. Di ba? Church, napakasakit talaga sa damdamin yung ikaw ay mapagbintangan, maparusahan ka, sa bagay na hindi mo naman kasalanan o ginawa. Tama? Pero alam natin, from the story, yun yung nangyari kay Jesus. At lahat po ito ay resulta, walang ibang dahilan. Sabi ko walang ibang dahilan kundi yung John 3:16, and of course, for saving us. From saving us to rescue us from hell and to bring us to eternal life. So, kung makikita natin, as we celebrate itong araw na to, this Palm Sunday, and then yung paparating na linggo, yung tinatawag na Passion Week or Holy Week, okay, so as we join the crowd in celebrating the arrival of our King, we also know that the coming days are going to get darker and darker. Ito na yung sinasabi ko, di ba? Meron na tayong story na nabasa, na alam naman natin na habang nagse-celebrate yung mga tao during that Palm Sunday, the coming days magiging darker and darker. The sounds of happy cheering in the streets will go quiet. Di ba? Kaya nga sabi nila, tahimik daw ang mundo between 11 to 3 o'clock in the afternoon. Di ba? Sabi nila. Now, the sounds of happy cheering in the streets will go quiet. There will come a secret trials. Alam natin yon, and cries of crucify. During the week, yun yung mga nangyari. Na alam naman natin na si Jesus wala naman talaga siyang kasalanan, pero siya yung pinarusahan. And kailangan talaga niya mag-sacrifice, i-sacrifice talaga yung sarili niya. And church, what is there for us to say but Hosanna? Diba? Ikaw at ako ngayon, what is there for us to say Hosanna? Please save us. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Kung babalik tanawin natin, as Jesus ascended toward Jerusalem, di ba? Kasi sabi nila, ang Jerusalem daw, medyo mountain hills daw yan eh. Okay, so as he ascended, papunta siya doon. A large multitude gathered around him. Okay, so itong crowd na to, alam nila na ito yung coming Messiah kasi nakasulat ito eh. Alam nila, may coming Messiah. Okay, what they did not understand was, akala nila yung kingdom na itatayo ni Jesus ay kingdom dito sa earth. Hindi nila alam na ang tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang itatayo, walang iba kundi yung kingdom niya in heaven. Although, ilang beses niya nang sinabi ito sa kanyang mga disciples, or even when he was teaching the crowd, di ba, sinasabi niya itong mga bagay na ito, pero still hindi pa rin nila maintindihan. Kaya nga mapalad tayo today. Kasi meron na tayong written word. Meron na tayong finished story in the Bible. Hindi gaya nila, talagang sila, perplexed. Confused. Hindi nila alam, ano ba ito sinasabi? Mamamatay pagkalipas ng 3 araw, mabubuhay. Ba? Para bang sabi nga natin, Jesus was born to die. Hindi nila maintindihan. So the crowds, imagine niyo, the crowds along the road give rise to the name Palm Sunday. In book of Matthew chapter 21 verse 8, makikita natin dito, sabi dito, a very large crowd spread their cloaks on the road.
while others cut branches from the trees and spread them on the road. Kaya nauso yung Palm Sunday na yun. Ito yung, they cut branches from the trees and spread on the road. Okay, so, ano ibig sabihin itong Matthew 21:8? In scattering their cloaks, di ba? Ibig sabihin yung kanilang mga, ano ba sa cloak sa Tagalog? Yung kanilang mga balabal. Tama. Inilagay nila doon sa daan dahil paparating si Jesus eh. Hindi lang yon, naglagay din sila ng mga cut branches along the road. So ibig sabihin mga kapatid, ito po ay ginagawa to give Jesus the royal treatment. Kasi nga, king eh. Pagkakaintindi nila, ito na yung hari na magliligtas sa atin from the oppressions of the Romans. Okay, sa atin today, ginagawa natin ito, naglalagay tayo ng red carpet para sa VIP. Royal treatment. Amen. So, ganun din, in book of John, okay, it records the detail that the branches they cut were from palm trees. In book of John chapter 12, verse 13, sabi po dito, they took palm branches. Ayan. Kaya sabi natin kanina, bakit ba mayroong mga palaspas? Kasi it took from dito sa record ni Apostle John. In John 12:13, they took palm branches and went out to meet him, shouting, Hosanna! Di ba? Pero tingin nyo ba nung araw, binibenta to? Hindi. Ngayon, no, binibenta, no? Pero nung araw, nag-cut lang sila ng mga branches from the trees. Diba? Kaya ang sabi ko, itong panahon na to, tingnan nyo yung mga puno ninyong mga kalbo ngayon yung mga puno. No? Kasi wala, binibusiness na eh. Pero dito sabi nila, they cut out branches from the trees. Okay, so they went out to meet him shouting, Hosanna! Blessed is he who comes in the name of the Lord. Blessed is the King of Israel. So on that first Palm Sunday, the people also honored Jesus verbally. Kaya pala sabi ng Bible, ang problema sa tao eh, ino-honor lang nila ang Diyos sa kanilang mga bibig pero malayo yung puso nila. It happens. Happens, no? Sa bibig lang, yung pag-worship natin, bibig lang. Pagsamba natin, bibig lang. Di ba? Yung commitment natin, pang-bibig lang. Matthew 21 verse 9, the crowds that went ahead of him and those that followed shouted. Di ba? Yung sumama, yung sumunod, yun lang maririnig mo. Hosanna! Hosanna! Na-imagine nyo yun? Hosanna! Hosanna! Yun lang narinig mo. So shouting that word, naniniwala ako, hindi lahat sila naintindihan kung ano ibig sabihin nung sinisigaw nila. Sabi ko nga po sa inyo kanina, marami doon naniniwala ako, they shout of praise. Marami din doon naniniwala ako na sumisigaw sila dahil kailangan nila ng tulong. Blessed is he who comes in the name of the Lord, Hosanna in the highest heaven. So, doon, imagine mo, habang nag-iingay sila, habang nagsisigawan sila, present doon sa crowd na yon may mga Pharisees, mga Pariseo, mga ipokrito. Di ba? Yan ang sabi ng Bible eh. In Luke chapter 19:39, naingayan sila. Sabi nila, pwede ba? Masyado maingay. Sabi mo, patigilin mo nga yung mga tagasunod mo. Teacher, rebuke your disciples. But however, Jesus saw no need to rebuke those who told the truth. Kasi yun ang katotohanan naman talaga. He is the Messiah. Amen? And he replied in verse 40, Luke 19, I tell you, kung sila tatahimik, mag-iingay ang mga bato. Amen. Kaya mga kapatid, kung ikaw ay nandyan para mag-worship ka. Di ba? Kasi kung hindi ka magwo-worship yung mga puno. Magwo-worship ang mga bato. Alam niyo ba biblical na ang mga worship? If you read the book of Psalms, ang mga puno nagwo-worship. Kaya pala sila nagsisway. Read your Bible. Nagwo-worship sila. Di ba? Pinapalo sila ng hangin, pero nakikita mo nagwo-worship sila. Pero ikaw, parang kang bato. Parang bato, di ba? Talagang, di ba, puspos na talaga ng banal na spirito, ikaw nakaganon pa rin eh. Ano nangyayari? Nagsisigawan na ng Hosanna, ikaw sana all. Amen.
So, the prophecy was fulfilled in every particular. And it was indeed a time of rejoicing as Jerusalem welcomed their king. Talagang rejoicing. Na-imagine mo yung crowd, no? Di ko alam kung gaano karami yung population during that time, pero maingay. Sigurado maingay, kaya nga pinapatahimik ng mga Pariseo. And church, unfortunately, the celebration was not to last. Hindi nagtagal yung celebration. Sino dito sa inyo yung natutuwa sa pag nanonood ka ng isang pelikula, patay yung bida? Di ba, kaya meron akong nabasa na siya pag nanonood siya ng pelikula o pag nagbabasa siya ng book, pabalik. Para daw alam niya na kung ano yung, and hindi na siya naso-surprise. Pero tayo, church, di ba, pag nanonood ka, tas patay yung bida, dito, mga kapatid, sabi ko nga po sa inyo, day of rejoicing, biglang nagkaroon ng twist of the story. Hindi nagtagal yung celebration. Hindi nagtagal yung celebration. And here is the problem. The problem always is the expectation versus reality. Ito yung lagi ko sinishare sa inyo, di ba? Versus reality. Sino dito siya yung naka-order na sa online na ina-expect mo yun ang dadating? Pagdating sa'yo, iba. Tama? Hello? Marami sa atin na-scam na ganyan, no? So the crowds look for a Messiah or a Savior who would rescue them politically. Ayun na. Alam nila may Messiah, may King. Pero ang understanding nila is i-rescue sila politically. If i-free sila nationally. But Jesus had to come to save them spiritually. First things first, and mankind's primary need is spiritual salvation, not political salvation, not cultural salvation, nor national salvation. Ang unang-una na kailangan ng tao na maligtas ay yung kanyang kaluluwa. Kaya pala merong seek first, and all these things shall be added unto you. Ang kailangan nating unahin muna ang iligtas, yung ating kaluluwa. Kaya yung dahilan ni Jesus, kaya siya pumarito sa mundo, hindi naman para iligtas ang tao politically. Di ba? Para sa oppression ng mga Romans? No. So when Jesus was describing His purpose in Luke chapter 19 verse 10, for the Son of Man has come to save that which was lost, He was referring to spiritual salvation. At ito ang problema ng marami sa atin, mga kapatid, yung expectation versus reality. Iba kasi ang iniisip ng tao na dahilan bakit pumarito sa ibabaw ng lupa ang Panginoong Hesukristo. Iba yung expectation nila, di ba? Even until today for us. Iba pa rin yung trato natin sa Diyos. Akala nga nung iba, dumating na yung genie. Alam mo yung genie, yung lahat ng request mo, di ba? Naaalala lang nila ang Diyos pag may kailangan. Amen. Alam mo, kung nagre-reflect yan sa prayer, pakinggan mo yung prayer mo. Puro pahingi noon. Pakinggan mo. Mamaya, pag nag-pray ka, tingnan mo. It reflects even in our prayers. Tanong ko sa inyo, minsan ba na ipag-pray mo na ang salvation ng loved ones mo? During that day, many people waved the palm branches and shouted for joy. Di ba, nagse-celebrate sila, ayan na, ang Messiah, yan ay magliligtas sa atin. Hosanna, Hosanna. But they missed the true reason for Jesus' presence. In Luke 19:41-42, as Jesus approached Jerusalem and saw the city, church, He wept. He cried and said,
even you had only known on this day that would bring you peace, but now it is hidden from your eyes. Kasi nga, hindi ninyo maintindihan. Kasi iba yung ine-expect ninyo. Sabi ni Jesus, as if kung maunawaan nyo lang talaga ang dahilan bakit ako naparito, upang malaman ninyo ito, na ito ang araw ng inyong kaligtasan. This is the day of your salvation. Yung araw na pumunta ka dito sa church na to, ito na ang araw na itinalaga, in-appoint ng Diyos for your salvation. Yung araw na meet mo, yung iyong mahal sa buhay, yun na pala yung araw na kanilang kaligtasan na kailangan mong i-share si Jesus. And it is tragic, nakakalungkot to see the Savior but not recognize Him or for who He is. Yung crowd church who were crying, tingnan nyo expectation versus reality, yung mga tao na sumisigaw ng Hosanna, Hosanna on that Palm Sunday were the same people shouting, crucify Him later that week. Wow! Tama. Yung mga taong sumisigaw ng Hosanna, sila rin yung sumisigaw later that week na ipako siya sa krus. Bakit? So, both in the Gospel of Matthew and Luke, pag binasa mo, Book of Matthew and Book of Luke, dun mo lang makikita na si Jesus umiyak. Well, of course, pag nabasa mo naman talaga ang Bible, makikita mo talaga kung paano nagre-react emotionally si Jesus many times from different scenes na mga nakikita niya. Pag nakakita siya mga mahihirap, pag nakakita siya ng mga nagugutom, nakakita siya ng mga taong may sakit, at saka mga taong nagkakasala, di ba? Ang sinasabi ng Bible, He had compassion on them. Yun naman talaga yung reaction ni Jesus every time. Pero, it only tells us of two occasions that Jesus wept. Dalawang okasyon lang na mababasa mo. Sabi ko nga, maraming beses mababasa mo na He had compassion on people. May sakit, mahirap, di ba, nagkakasala, nagugutom, pero bakit meron dalawang okasyon sa Bible na nakita ni Jesus at siya ay umiyak? Well, of course, unang-una nabasa natin umiyak siya noong nandun sa burol o libing ni Lazarus. Tama? Yun yung number one eh. And second occasion was during the Palm Sunday. Pakisabi nga po, Palm Sunday. He looked at people. Nakita niya mixture of faces. Nakita niya eh. Nakita niya yung crowd. Nakita kanya nandun. Nandun yung mga taga-BOCC. Nandun yung mga taga-San Pedro. Di ba? Nandun yung mga taga-Binyan. Di ba? Nandoon yung mga tao present in that day. May nakita rin siyang mga Hudyo, may nakita rin siyang mga Romano, may nakita rin siyang mga Pariseo. Nandoon din yung kanyang mga disciples, believers and unbelievers as well. Now, church, tanungin ko po kayo, what do you think he saw? Bakit siya umiyak? Ulitin ko, dalawang okasyon, tapos na yung kay ibang kwento kay Lazarus, pero in the context of our sermon this morning, during Palm Sunday, ano ang nakita ni Jesus? Bakit siya umiyak? Bakit? Nabasa mo to, di ba? Nagdi-devotion ka, nabasa mo to, di ba? Nakita mo, umiyak si Jesus. Bakit? Anong nakita niya? You know what he saw? He saw the real need of the people. They need a Savior. Nakita ni Jesus yung kalagayan ng mga tao. Mga taong naghihirap, nagugutom, may mga sakit, hindi marunong magpatawad, kaguluhan sa pamilya, and he realized the emptiness of their lives. Church, kung ikaw ay nasa ganyang kalagayan, nagugutom, nahihirapan, ayaw magpatawad, kaguluhan sa pamilya, sino ang kailangan mo? Ano ang kailangan mo?
Kasi kung kaya mo, di sana wala ka sa ganyang kalagayan. Tama? Ano yung nakita niya? Ito yung nakita niya. They need the Messiah. They did not understand the purpose of His coming. In Luke 19, verse 41, as He approached Jerusalem and saw the city, imaginein mo, eto na siya, nakasakay siya doon sa sa donkey, nagsisigawan ng Hosana, di ba, ang ingay-ingay na, wala siya naririnig kundi Hosana, Hosana, pero bakit siya umiyak? He wept over it and said, if you had only known on this day what would bring you peace, but now it is hidden from your eyes. Umiyak si Jesus. Pero that Palm Sunday, obviously, these people need something from Jesus. Kaya nga sila nandoon eh. Church, tingnan natin pag may paparating na VIP, excited, di ba? Excited ang crowd, di ba? At syempre, pagka excited, hindi nga lang VIP, sabihin na natin yung paborito mong artista. Okay? Pupunta sa lugar ninyo. Excited ka makita, di ba? Tama ba? Hello? Isipin mo yung favorite mo artista. Kunyari, si Ashley Borja na rin. Uy, si Ashley Borja, papunta sa amin. Uy. Amen. Ashley. Oh, excited kunyari, talagang famous, VIP, yung mga, kita mo nga yung mga bini, di ba? Madaling araw pa lang, pumipila na. Di ba? Yung mga favorite na mga K-pop, o P-pop, o anong pop cola dyan, o ano-ano. Di ba? Nakapila na yung mga tao. Excited eh. So that Palm Sunday, people need something from Jesus. Excited sila eh, may kailangan sila. Kaya sumigaw sila, Hosanna! But when they realized that Jesus building His kingdom not here on earth, these were the same people who shouted, Hosanna, kasi alam naman natin na Hosanna is an expression of adoration. Needing a Savior. So, sila rin, the same people, after 1 week, na sumisigaw ng, Crucify Him! Ipako siya! Bakit? Diba, kala ko ba kasisigaw mo lang last week ng Hosanna? Bakit ngayon bigla namang ipako na siya? Kasi disappointed. Church, how many times nakakala mo dinisappoint ka ni Lord? Lord, bakit ganun? Tagal ko na nagpipray, nauna pa silang sinagot mo. Lord, bakit ganun? Hindi ako makalaya-laya dito sa ganitong kalagayan. Lord, bakit ganun? Akala ko ba nagpapagaling ka? Lord, disappointed ako. Kaya imbis na mag-worship ako, yun, crucify Him. Kaya church today, just like that Palm Sunday in the city of Jerusalem, imagine yourself. Okay konting exercise. Church, imaginein mo yung sarili mo, isa ka doon sa crowd. At ito, si Jesus riding sa donkey. Okay Imagine nyo, isa ka doon sa crowd. Ano kaya nga? Kung ipinanganak tayo noong panahon na yon at kasama tayo doon sa crowd na yon. Ito na si Jesus, nagsisigawan yung mga tao, nakasakay siya doon sa donkey, nandun ka sa crowd. Now, napatingin ngayon si Jesus sa'yo. Ano kaya ang makikita niya sa'yo? Ano kaya? Sabi ko nga naalala ko lang, Palm Sunday, kung talagang Sunday yon, ibig sabihin wala sa church ng tao na to nasa labas. Tama? Sabi ko, ba't ka lang dyan sa labas? May worship kayo doon Amen? I wonder what He finds when He looks into our faces. Church, ano kaya, isa ka doon sa crowd? At napatingin sa iyo si Jesus, ano kaya ang makikita niya sa pamilya mo?
Ano ang makikita niya sa ministry mo? Ano ang makikita niya sa health mo? Ano ang makikita niya sa face mo? Jesus, alam niyo ba? Because of that, Jesus is still crying today. You know what? Kasi ang nakikita niya, people concerned about so many things and worried about many things. Yun ang nakikita niya. Yung mga taong masyadong nag-aalala. Sabi na nga ng Bible, di ba? Do not worry. Nakikita niya mga taong takot na takot. Sabi na nga na, do not be afraid. Yung mga taong walang panahon sa Diyos. Sabi na nga, seek first. Yung mga taong worried about their life. Yung ba'y nakikita ng Diyos today? Is He still crying today? Nakikita masyado tayong busy. Busy, but never bother to consider those things that are eternally important. So, ang mga tao ba today na re-recognize kung sino ba talaga siya sa buhay natin? Is He really the Messiah? The Son of the living God sa life natin? Kaya alam niyo po, I believe, during that Palm Sunday, Hosanna has two different people, meaning with different reasons. Nandirito ka ba today to shout Hosanna? Meaning, Lord, apart from you, wala akong magagawa. Yes, kailangan kita. Pero, still, I will worship you, Panginoon. Magpapasalamat pa rin ako sa iyo, ano man ang sitwasyon, ano man ang kalagayan ko. Is that really your expectation today? Or, Lord, may kailangan lang ako sa iyo. May kailangan lang ako sa iyo. Gusto ko pong iwanan sa inyo to before na tayo po ay mag-worship. Ito po yung challenge ko sa inyo today. Gusto kong iwanan sa inyo itong question na to today para po sa ating lahat. Kapatid, sir, ma'am, kung titingnan tayo ni Jesus today, ano sa palagay mo? Iiyak ba siya ulit? Makakakita ba siya ng mga taong walang pakialam? Makakita ba siya ng mga taong busy, walang pakialam sa eternal importance? Makakita ba siya ng mga taong nag-aalala, natatakot? Yung ba yung makikita niya? Iiyak ba siya ulit? O makakakita siya ng mga tao na sasabihin niya, anak, well done, my good and faithful servant. Wow! Well done. Well done.